Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Mga residente inalerto ho ng Office of the Civil Defense sa Iloilo sa mga posibleng aftershocks matapos ang magnitude 6.3 na lindol sa ilang lugar sa Western Visayas. Kahilingang maging state witness ni Janet Lim Napoles sa PDAF scam, pinag-aaralan na ng Department of Justice. Things first is the vetting of the veracity, the truthfulness, of the plausibility, the credibility of the story of Mrs. Napoles. Aquino Administration, bigo pa rin mapataas ang koleksyon ng buwis sa kabila ng mga reforma. Mga private school naman na magtataas ng matrikula, madadagdagan pa ayon sa Department of Education. Sa balitang negosyo, produksyon ng kape sa Bataan, inaasang lalago dahil sa tulong ng DTI. At balitang world, panibagong insidente ng car bombing sa border ng Syria at Turkey, nag-iwan ho ng 43 patay. RMN News Nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas! Buenos Dias, Pilipinas! Umaga ng Biyernes na ngayon, Mayo 16, 2014. Ito mga kasama ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Sa pangalan ni Buddy Oberas at tayo ay live sa DWNX 91.1 RMN Naga, DYHP 612 RMN Cebu, live rin sa DXDC 621 RMN Davao, live sa DYHB 747 RMN Bacolod, at live sa DYRI 774 RMN Iloilo, at live international via Ustream. Search for RMN Manila and then sa WRMN New York, USA. Live rin sa araw na ito sa Zamboanga via RMN E-Media TV, Channel 37, RMN DXRZ 900 sa Sky Cable, Mindanao Cable sa E105.9, DWRS RMN Daet, at sa lahat pa rin ang ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan yan. RMN News Panahon. Yung mga reyono ng Soxargen, ARMM, Zamboanga Peninsula, Davao Region ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pagulan at pagkidlat at pagkulog. Ito ay sanhiho ng umiiral pa rin at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay maging bagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong pagulan, pagkulog o pagkidlat lalo na sa dakong hapon o gabi dahil naman ito sa umiiral na Ridge of High Pressure Area o HPA. Tiyantay ang agwato ng temperatura today sa Metro Manila 25 to 36 degrees Celsius. Headlines. Mga kasama sinimula na ng Department of Justice o DOJ ang napag-aralan ng kahilingan ni Janet Lim Napoles. Pero bago ho yung balita na yan, dako muna importante ito dahil kagahap o kagabi nagkaroon ng lindol, Negros Occidental at ilang lugar sa Visayas niyanig ng magnitude 3 na lindol. Kasama natin sa balita si Agnes Apostol ng RMN Bacolod. RMN Report. Ayon sa PHIVOX, naitala ang epicenter ng earthquake sa layong 49 kilometers southwest ng Hinubaan, ang pinagkahuling bayan sa southern part ng Negros Occidental. Ito ay may lalim na 10 kilometers at tectonic ang origin. Naganap ang lindol bandang 6:16 kagabi at naramdaman sa halos buong bahagi ng lalawigan. Ayon sa ilang residente, nakaramdam sila ng takot, pagkagulat nang maramdamang umuuga ang kanilang inuupuan. Sa bayan ng Hinubaan, naramdaman ang lindol sa intensity 5, samantala intensity 4 naman sa Iloilo. Ang earthquake na tectonic ang origin
ay dahil sa Negros Trench. Walang iniulat na naapektuhan sa mga ari-arian at wala ring reported na nasaktan sa naturang earthquake. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Agnes Apostol, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Yung mga residente naman inalerto sa mga posibleng aftershock sa Iloilo. Kasama natin sa balita live ngayong umaga, Charm Gabileo ng RMN Iloilo. Charm, RMN Report. Inabisuhan ng Office of the Civil Defense sa mga Ilonggo na maging alerto sa aftershocks ng magnitude 6.3 na lindol alas 6:16 kagabi. Nagulantang naman ang intensity 4 na paggalaw ng lupa ang Iloilo kasama na rito ang bayan ng Pandan, Santique at iba pang lugar sa Negros Occidental. Agad namang nagsilabasan sa kanilang kabahayan at building ang mga Ilonggo at ilang minuto ring nanatili sa kalsada. Dito sa Iloilo, wala namang na-record na damages at casualties dahil sa naturang paglindol. Kasama mo sa DYRI RMN Charm Gabileo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. balikan natin yung kahilingan ni Janet Lim Napoles mga kasama na maging state witness sa kontrobersyal na PDAF at Manampaya Fund. Yan ang pinag-aaralan pa ngayon ng Department of Justice. Ayon kay Secretary Leila de Lima, natanggap na nito yung inihayang aplikasyon ni Napoles. Subalit, kinakailangan pa rin patunayan na hindi ito guilty sa kaso. First things first is the vetting of the veracity, the truthfulness, of the plausibility, the credibility of the story of Mrs. Napoles, and even the credibility also of Mrs. Napoles herself. Yun ang magiging focus namin. Secondary na lang yung determination ng kanyang qualification as a possible state witness. Bilang ho sa nilalaman ng herit ng negosyante para maging state witness ay ang pagbubunyag ng kanyang mga nalalaman sa nangyaring transaksyon sa pagitan ng mga dawit na mambabatas at ilang personalidad. Batay sa affidavit ni Napoles, iginit nito na hindi iligal ang kanyang pakipagtransaksyon sa mga mambabatas kung kaya't nais ng kanyang kampo na maging isa sa mga state witnesses. 10 kasalukuyan at 2 dating senador ang isinangkot ni Janet Lim Napoles sa multi-billion pork barrel scam. Ito ay batay sa listahang pirmado mismo ni Napoles na ibinigay kay Justice Secretary Leila de Lima at ngayon hawak na ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasama sa 12 senador ay sina Ramon Bong Revilla Jr., Jinggoy Estrada, Juan Ponce Enrile, Vicente Tito Soto III, Loren Legarda, Aquilino Coco Pimentel III, Manny Villar, dating senador, Alan Peter Cayetano, Ringo Honasan, Robert Barbers, dating senador, Francis Cheese Escudero, JV Ejercito, dating kongresista. Kapansin-pansing pareho ito sa listahang ibinigay ni Rehabilitation Czar Ping Lacson sa Senado. Kasama rin sa listahang isinuwite ni De Lima sina DBM Secretary Florencio Abad at Agriculture Secretary Proceso Alcala. Tinamon ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano ang Commission on Audit, Department of Budget and Management at Department of Agriculture na ilabas ang lahat ng mga dokumento ng mga senador at kongresista na umano'y nakipagtransaksyon sa mga bogus na NGOs ni Janet Lim Napoles. Sa interview ng RMN kay Cayetano, ito ay upang malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling. Kasunod na rin ang naglabas ang lista ng mga sangkot sa pork barrel scam kung saan idinadawit ho siya. Sinabi ni Cayetano na mismong si Ben Hurloy ang nagsabing hindi siya ang kumuha ng nasabing kickback kundi isang alias BLL. Ngunit isinauli rin umano paglilinaw nito wala siyang kamag-anak na alias BLL. Yung pong list ni Benhar at clarify na rin po ito ni Atty. Baligod. Yes. Nandun ang pangalan ko pero hindi po ako ang kumuha ng pangalan. Isa daw BLL ang kumuha daw nung pera. Okay. At hindi ko po kilala yon, wala po akong kamag-anak, wala po akong staff na VLL, at sinoli daw po ang pera, no? At mismong si Benhar daw ang nagsulat na Cayetano refused to deal with Napoles. Niilinaw din ni Cayetano ang pagdawit sa pangalan niya sa Napoles na hawak ni Senator Lacson kung saan binigyan din ito na imposibleng naglagay siya ng pondo sa mga NGO ni Napoles, lalo na't 80 to 85% ng mga proyekto ay nanakaw. 80-85% ng proyekto nanakaw. Pag tinignan niyo po yung pork barrel ko, nasa mga ospital katulad ng PGH, Vicente Soto, nasa DSWD, at yung iba naman po natira, kung hindi scholarship, panay mga gusali at kalye. So, imposible po
na meron, kasi katulad po ng project, nilabas ko po kagad at sinulatan ko ang COA, tignan nyo isa-isa. Wala naman po doon ghost, wala naman po doon na 20% lang nagawa, no? Dahil dito, hinamon naman ang Senador Sinapoles na magharap sa Senado upang malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Naniniwala ho kasi ang Senador na hanggat hindi gumagawa ng hakbang ang gobyerno upang mapanagot ang mga nagkasala, ay tsak na mauulit lamang ang mga ganitong gawain. 2 taon bago matapos ang termino ni Pangulong Noynoy Aquino, bigo pa rin ang administrasyong ito na mapataas ang nakokolektang bagong buwis mula ho sa ipinapatupad na reforma. Ito ang ilamin ng 2 economic manager ng administrasyon na sina Budget Secretary Florencio Butch Abad at Finance Secretary Cesar Purisima, kung saan sinabi ng mga ito na ang nakukuhang kita ng gobyerno ay mula sa mga dating pinagkukunan nito at walang bagong buwis na naiaakyat. Ayon pa kay Abad, ang gobyerno ay nakatuon ang pansin sa paghabol sa mga tax evaders, kung saan ay pinaubayan na nito sa Kongreso ang paggawa ng batas para sa pagtataaso ng buwis, partikular sa mining at fiscal incentives. Sa kabila nito, tiniyak naman ang kalihim na nananatili ang commitment ni Pangulong Aquino sa pagtataas ng revenue collection at sugpuin ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Nako, pwede pang madagdagan ang mga pribadong elementarya at high school na magtataaso ng matrikula sa school year 2014 hanggang 2015. Ayon kay Education Undersecretary Tonicito Umali, galing pa lamang sa 2 rehiyon ang 244 na paaralan. Habang batay sa partial data ng DepEd Central Office, 172 paaralan na ang pinayagan sa National Capital Region. Paliwanag nito, tapos na ang huling araw ng application at pinoproseso pa ang May. 613 paaralan na naisong magtaas mula o sa 9 na reunion, kung saan mas kakaunti ang nagpetisyon ngayon. Pinayagan naman ng DepEd ang dagdag singil sa matrikula ng 5% hanggang 15%, maliban na lamang sa NCR na pinayagang magtaas ng hanggang 8%. Kasabay niyan, siniguro naman ni Umali dumaan sa masusing proseso ang mga nais magtaas sa singil sa matrikula bago ito payagan ng kagawaran. RMN News Nationwide. RMN News Negosyo. Matitikman na ang pinakamasarap na kape ng Bataan sa mas maraming sulok ho ng bansa matapos tumanggap ang mga lokal na magkakapeho doon sa Orani, Bataan ng mga bagong kagamitan upang palakasin pa ang kanilang produksyon. Inaasahang lalo pang dadami ho ang produksyon nito kasabay ng pagkakalob ng Department of Trade and Industry o DTI ng 1.6 million pesos na halaga ho ng coffee processing equipment sa Tala Orani Multipurpose Cooperative na tutulong sa paggawa ho ng mas maraming milled coffee beans. Ang mga kagamitang yan ay ipahihiram ng walang interes. Sa may 33 miyembro ng TAMCO sa kondisyong gagamitin ito sa pagpapaunlad at paglikha ho ng mga trabaho. Sa ilalim ng Shared Service Facility o SSF program ng DTI, tumanggap po ang kooperatiba ng dryer, dehuller, coffee roasting machine, band sealer, vacuum sealer at digital weighing scale. RMN News Abroad. Sa Syria, umabot ho sa 43 ang mga namatay sa panibagong insidente ng car bombing malapit sa border ng Syria at Turkey. At sa report, isang kotse na naglalaman ho ng mga bomba ang pinasabog malapit sa Bab al-Salam sa northern province ng Aleppo. Kabilang sa mga namatay, 5 kababaihan at 3 mga bata. Samantalay sa Bangladesh, 12 naman ang patay matapos lumubog ang ferry sa Mengna River malapit ho sa kapitolyo ng Dhaka. Pinangaambahan naman ng mga opisyal na tumaas pa ang bilang ng mga namatay dahil marami pa rin ang nawawala sa ngayon. Pinanga at isinisiho ng ibang pasahero ang pagsasakay ng maraming tao. Overloaded na naman. Bukod pa sa hindi umano maganda ho ang panahon nang maglayag ang nasabing barko. RMN News Nationwide. At mga kasama, live pa rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon ay Biyernes na ho tayo, May 16, 2014.
Okay, makakasama, nais ko pong ipaalam ho sa inyo sa ngayon, mga tagapakinig ho natin mula Luzon, Visayas, Mindanao, mga taga-subaybay ho ng ating RMN News Nationwide, na ito na po ang aking huling broadcast sa umaga para ho sa RMN. Sa loob ho yan ng 9 na taon na paghatid ho sa inyo ng balita kada alas 7 ng umaga, ay hindi ho madaling makalimutan ang ating naging samahan, ano po. Sa suporta pong inyong ipinadama, ipinakita sa RMN kada umaga ho yan. Sa bawat lugar, sa naabot po ng aming broadcast from Luzon, Visayas to Mindanao, maging sa New York, pwede rin, ano? Hanggang sa nagkaroon ho tayo ng online broadcast, kaya nandyan pa rin ho kayo. Kaya ang akin po lamang pwedeng maiwang kapalit ay ang buong pusong pasasalamat sa bawat isa ho sa inyo. Napakalaking bagay ho sa kada umaga ay nakatatak RMN ho kayo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga bahay, sasakyan o saan man. For that, maraming salamat mga kasama. It has been an unforgettable journey para ho sa akin. Salamat din sa ating mga bossing, Sir Eric Canoy, Sir Charlie Canoy, Sir Butch Canoy, Ma'am Inday. It has been a privilege to have worked with RMN, ang radio network that has spanned over 60 years na ho ng totoong public service at broadcast excellence. Salamat po sa naging pagkakataon. Salamat. To our former AVP for AM Operations, Ginoong Ray Bayuging, thank you sa iyong pagtitiwala. Salamat. Sina Sir Johnny Bigay, Attorney Rufil Banyok sa Cebu, Attorney Cynthia Barte as well. Daghang salamat sa suporta. Our former teammates sina Glenn Bassett at Vanessa Malana, wala kayong katulad, ano? To Leo Navarro, ang ating executive producer ng RMN News Nationwide, yan. Ang Nationwide News ay talagang blessed to be under your care, Leo, ano? Thank you for the guidance, yan. Ay kasama ang Barrio Beras na talagang binigyan ako ng pagkakataon mag-solo ho ngayon sa loob ho ng 2 araw, simula kahapon, na mag-broadcast ang solo. Salamat kasama buddy, paring buddy. Siya na ho bahala sa inyo, no? By Monday and so on. So sa lahat ng ating mga RMN AM managers as well, salamat. Kayo ang number 1. To the men and women of RMN, mabuhay po kayo. Maraming salamat. This is not goodbye. Only hasta luego or see you later. O hanggang sa muli. Hanggang sa muli nating pagkikita. Hanggang sa muli nating pagsasama. Gracias. Kaya ito, closing time. Pwede nyo hong panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. Pero nyo, hanggang umabot tayo ng YouTube, ano? Live lamang ang RMN News Nationwide. Meron pa akong final broadcast at 12 noon. Baybayan nyo yun mamaya. Pero ito sa umaga, ito na ho yung ultimo. Thank you sa inyo. I-type lamang ang RMN News Nationwide sa YouTube. Pwede yan. Thank you Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat sa inyo naging panahon sa nakalipas na mga taon. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa pangalan ni Barrio Beras. Ako si Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. Radyo mo nationwide. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang boses nakabalita. RMN News Nationwide. Hoy! Oras ay tatak alas 7:18 ng umaga. Tatak RMN.